Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isang ginang na mula pa Cotabato ang humihingi po ng tulong para sa OFW na anak po niya na dumaranas po ngayon ng pang-abuso sa kamay po ng abusado po niyang amo. Gusto nang pauwiin o mapauwi ni Jeneline De Los Santos ang anak na si Mary Grace De Los Santos, isa pong OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. Noong isang taon kasi umalis ng bansa ang anak na si Mary Grace. 7 amo raw ang pinagsisilbihan nitong kanya pong anak. Wala nang pahinga sa trabaho, bihira din daw siyang pakainin, delay pang sweldo. Wala na siyang komunikasyon sa anak dahil itinatago daw ho ng kanyang amo ang kanya pong telepono. At kasama ho natin ngayon sina Jeneline De Los Santos, ito po yung ina, at ang kanya pong kasama po ng pinsan po ng OFW na si Judy Publico dahil nga medyo hindi ho masyadong makapagsalita ng Tagalog dahil taga Mindanao man si Ma'am Jeneline. Maayong hapon, Ma'am Jeneline. Ayang hapon, sir. Oo, kanus man nimo last na storya ng imong anak. Kalusan? Itong Merkules. Merkules lang. Merkules. Pagkulang mo sa may gingon niya, anong sabi niya? Ibulaan daw siya ka cellphone. Gikuha ng cellphone niya. So, mula noon, wala na mo'y dugang pa yung komunikasyon. Ano man? Wala na. Gibulaan siya ka connect. Wala na. Wala na. Okay, Judy, meron bang existing na Philippine recruitment agency dito? May PRA ba siya dito na pwede makatulong sa kanya? Sa ngayon, sir, wala, sir. Hindi ko alam, sir. Kasi nung time, sir, na nag-open ako ng FB Messenger ko, nag-kuha niya sa akin, nanghingi ng tulong na kung pwede ko daw sa tulungan, na hingi ng tulong na pumunta daw dito o kay Sir Erwin o kay Sir Rape. So, hindi pa kayo nakapunta sa kanyang, sa kanyang ahensya? Hindi pa? Nakapunta, sir. Titext nila, sir. Pinapollow up nila. Sabi nila, pinapollow up na daw. 3 months daw sila napapollow up hanggang ngayon na nagagalit na sa kanila yung agency. Hindi naman pinapollow up. Kaya pumunta na ako diretso dito. Dapat hindi magalit. Dapat tulungan. Upang malaman po ang totoong sitwasyon ng OFW na si Mary Grace, kausapin mo natin si Rolly Cacho. Ito po yung agency ho ni Mary Grace, ang Quintrix International Manpower Center. Magandang hapon po, sir. Hello. Sir Rolly, magandang hapon po. Good afternoon po. Opo, si Alex Santos po to sa Kilos Pronto. Live po tayo sa PTV4, sir. Okay po. Okay, ano pong pwede ho natin tulong dito kay Mary Grace? Sabi ho ng ina dito at kanya pong pinsan, 3 buwan na daw silang humihingi ng tulong sa inyo, mukhang hindi daw ninyo pinapansin. Actually, sir, yung case ho niya, natanggap ho namin last May pa ho. Oo nga. May. Oo. And, ano na ho? Anong ginagawa ho ninyo? Last May pa pala. May. Oho. Ano po, kasi po ang sinabi niya ho, ang nakarating po sa amin, actually tumawag nga po yung family nila. Ang sabi daw po ay non-payment of 2 months salary. Okay. And then no ikama, tapos kulang daw po sa pahinga. Oho. Kasi po from Nandun na tayo, sir Rolly. Para maigsi po ang usapan natin, anong pwede niyong tulungan? Gusto na ho umuwi ng OFW. Anong pwede niyong gawin, no? Ganito po, kaya nga, inaano ko lang po yung kwento niya. So, yung pong tatagal ho tayo kapag kinuwento po ninyo. Nabanggit na ho namin ang problema ho niya, sir. Yung pong nakarating na sa po sa amin, inaksyonan na po namin. Ano po yung aksyon ninyo? Makakauwi na po ba? Kailan po makakauwi ho, sir? Ito po kasi ang ang nangyari po, so, pinoward nga namin yung complaint. And then po, yung counterpart namin po doon na agency, kinuntak po yung yung... Okay, magbigay ho tayo ng date, Sir Rolly. Kailan makakauwi? This month? Next month? Ano po? Ngayon po. Ngayon? Ang reply po sa amin, yung pong complaint daw pong yun, ay yung bago pa lang siya. Sir Rolly, wag na ho natin balikan po yung mga complaint na yan. Gusto na ho umuwi. Kailan pwede ho niyong tulungan? Yun na ho. Actually, sir, yung gusto niyang pag-uwi is, ngayon ko lang narinig na gusto niya nang umuwi. Kasi yung pong complaint niya, sinasabi niyang... Eto, Sir Rolly, makinig ka ho ha. Kausapin ho natin si Ma'am Josephine Tobia ng OWA.
Baka kayo po'y patatawag nito para ho mapabilis yung pag-uwi ho ni Mary Grace. Ma'am Josephine, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon. Ito ho si Sir Rolly, pinaikot-ikot lang po tayo. Ewan ko, dami ho niya sinasabi. Ang gusto lang ho ng OFW, gusto na umuwi. Dapat ang ano lang is, gawa ng ticket, kunin kagad doon sa amo, uwi na. Di ba dapat ganun, ma'am? Yes. Ano pa ba ang kailangan ni Mr. Rolly? Rolly, anong kailangan mo raw? May delay pa. Sir, ang ano po nito, ma'am, siyempre ho, una, yung pakikinggan namin po yung, yung complaint. So, kung ano po yung complaint, so yun yung action na namin. So, Ay, ngayon kasama po, na yun. yung gusto Kasama niyang na yun, pag-uwi, Mr. Rolly. ngayon lang ho namin nalaman na gusto niya nang umuwi. Kasi po yung complaint niya before, last May, inactionan po namin. At yung mismong katulong po ay meron po siyang sinulat na siya po ay okay na. Yung complaint niya is before lang. Pero ngayon po is okay na. So, Hindi nga totoo yun eh. Huwag niyo paniwalaan yung ano pinagsasabi ng amo, pati yung FRA doon. Yung kumakausap doon po sa kanila, yung mga Pilipino rin po. Ang counterpart po kasi namin, mga Pilipino rin po yung kausap para kung... Okay. Ma'am Josephine, wala na kasi ho tayong oras, ma'am. Pwede ho patawag na lang po to si Sir Rolly para mabilis ho natin maayos po yung pag-alis ho ni Mary Grace po doon. Sige. We will talk to the agency Okay. so that she can be sent home immediately. Okay. Sir Rolly, thank you so much ha. Thank you so much sa inyong time dito po sa Kilos Pro. Ma'am, asahan ninyo, gagawa ng paraan ng OWA po yan ha. Huwag kayong mabahala, ma'am, Jeneline, Ma'am Jeneline. Okay?